Hi, Air Signs! Gemini, Libra, and Aquarius, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong weekly gabay tarot reading for January 1 to 7, 2024. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year po! So, please be reminded that this is channel reading po. So, maaari kayong magka-relate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Happy New Year po sa lahat. Nais ko lang ipaalam na may ubo po ako ngayon. Opo, may ubo po ako ngayon. Medyo hindi po maganda yung boses ko. Pero sana I'll try my best. I'll try my very best na maihatid ko yung mensahe para sa inyo. Okay? So, ayun. Sana maihatid ko ng tama ng klaro ang mensahe para sa inyo. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang weekly gabay? Weekly ganap para kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 1 to 7, 2024. You have loyalty. You have a very supportive family, friends, mga taong malapit sa inyo. Maari ding nakabuo ka ng friendship sa week na ito, ng bagong energy. Okay? So, ayun, maari ding may nag-advise sa inyo, may advisor po kayo. Sa week na ito, nagbigay ka ng tiwala sa isang tao. Maari ring may bago kang pet or nagbigay ka ng time sa inyong pet. So, may bago kang katiwala or may bago kang energy na tao, bagong friend. Pero mostly to is, supportive o very supportive yung mga taong nasa paligid mo. Maaring meron kang plano at sila ay nagsabi sa inyo na support sila sa mga dreams mo para ma-achieve mo yung goal mo. Okay? This is also obedience. Spirits guys, ano po ang weekly ganap from yung January 1 to 7, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. You're taking time to your child, to the children, to your inner child also. Nagbigay ka ng time sa inyong anak, apo, pamangkin. Ano pa? So, this is literally a child. Pwede din itong new beginning sa inyong buhay. Like for example, nag-decide ka na lumipat ng isang lugar, ng isang trabaho, tapos lack of experience po kayo. Ayun. Kaya, ayun, curious ka sa inyong lilipatan. Okay. Ano pa? This is young person Or maaaring may concern kayo sa isang tao na young person na nag-react. Kumbaga, immature, hindi mapagsabihan. Ganun. Pero most likely, you're taking time to your inner child or to the child na naghihingi ng time sa inyo. Okay, so this is also new beginning sa inyong buhay. New beginning, new year. Ano pa po ang ganap sa week na ito from January 1 to 7, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay.
Let's see. Ingatan ng mga bagay na importante sa inyo kasi may nakita kong magnanakaw dito. Maaari ring isang bagay na na-damage. Or mag-ingat sa taong toxic kasi may nakita kong downgrade dito. Okay? Nakita ko rin yung pagkasakit. So some of you, hindi naman lahat. Okay? So, ingatan ng mga bagay, baka mawala kasi may nakita kong magnanakaw. Okay? Bakit stress ka dito? Stress ka kasi may nangyari sa isang bagay? So, ayun, ingatan ng inyong kaperahan, yung importanteng bagay po kasi may nakita kong magnanakaw. Hindi ko naman kayo tinatakot. Take this as gabay, okay? Don't take this as negative. Take this as gabay sa mga hindi pa nangyari, okay? Just be careful, ingat, dobleng ingat, okay? Spirits guys, ano pang mensahe niyo po sa week na ito from January 1 to 7 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Enlightenment. So, nagkaroon kayo ng spiritual growth, which is very good. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po sa week na ito from January 1 to 7, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Cherish memories of loved ones, yes. Kasi you're taking time to your pet, to your child. So, cherish memories of loved ones. Tungkol to sa pamilya at sa spiritual growth mo. Connection. Which is very good. Spirits guys, ano po ang energy sa week na ito? Spirits guys, ano po ang clarification of this card? Energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong week na ito from January 1 to 7. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayon, January 1 to 7, 2024. Clarification of this card. Love life, self-love, romance, partnership ni Gemini, Libra, and Aquarius from January 1 to 7, 2024 Spirits Guide. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayong week na ito, January 1 to 7, 2024. Okay. May nakita kong tagumpay eh. May nakita kong tagumpay, success. Pero pagod ka. Pagod ka maaring sa trabaho, maaring sa kakaisip, or hindi kayo, wala kayo sa mood.
Oo, mawala yung mood mo eh kung sobrang pagod ka, okay? So, parang ayaw mong i-celebrate yung tagumpay. Kasi may dahilan po kayo. Sabi po ng card dito na ah, this card asks you to find joy that exists right now. So celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities into your life. So celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities into your life. You deserve to celebrate your success. So celebrate lang. Maaring dinner po sa bahay, konting handaan or simpleng dinner together with your family or close sa inyo. You deserve to celebrate your success naman kasi blessing po yan. Sabi kasi ng card na kailangan mong i-celebrate ito kahit small way lang po para ma-increase yung flow of positive opportunities. Mag-invite kasi ito ng blessings, okay? So, kahit konti lang, to treat yourself, treat mo ng order ka sa Foodpanda or sa Grab, order kayo ng milk tea, tapos simpleng merienda, tapos i-pray nyo. Magpasalamat po tayo para magkaroon ng increase of flow of positive opportunities. Ang importante niyan, i-acknowledge natin yung bigay nila. Okay? Para magkaroon tayo ng pang-araw-araw na blessings. Kasi maka-attract tayo niyan if we're having a celebration. Kami nga kahit, dinner. Minsan nga, sa lunch kami nagsa-celebrate. Kung walang time magluto, order sa Foodpanda or Grab, ayun. Yung pang-ulam na sa lunch, lunch meal namin, yun lang. Tapos, syempre, magpasalamat sa ating Panginoon, sa universe na sa bigay nilang tulong. Sa bigay nilang blessings. Okay? So, you deserve. Kasi may success na receive nyo. Pero kung malungkot kayo, for sure, hindi kayo malungkot eh. Sa aking pagkakaintindi dito, hindi kayo malungkot. Pagod kayo. Okay? So, magpahinga. Kung pagod kayo, magpahinga. Tapos, after na re-energize po kayo, then celebrate. Kahit mag-isa kayo, nagtrabaho sa labas, o sa abroad, you deserved it naman. Libre mo ng yung milk tea. Yung mahilig mong pagkain. Pang lunch mo, pang dinner, yun. Kahit mag-isa. If may magandang mangyari sa akin, like for example, promotion, pagtaas ng allowance, ayun, sineselebrate ko yan. I-treat ko yung sarili ko ng Jollibee. Ugali ko talaga yan. Celebrate ko yan eh. Small wins para mas ma-attract pa yung mga darating na blessings. If magkaroon man delay, hindi siya matutuloy na magkaroon ng delay kasi continue eh. Increase the flow of positive opportunities. Yan yung paniniwala ko. So, celebrate your win. Celebrate your success because you deserved it. Gemini, Libra, and Aquarius. Palagay ko talaga, pagod kayo. Pagod kayo sa trabaho, pagod kayo sa kakaisip, pagod sa trabaho. Actually, yung pagod sa pag-iisip, sobrang, yan, maka-drain kasi yan ng energy eh. Like for example, nag-take ka na yung exam, diba? 3 hours, diba? Sobrang pagod na ako niyan. Kayo ba? Diba? Na-experience nyo yan. 3 hours straight na exam. So, makaka-drain talaga ng energy niya. So, take time to rest. Take time to rest po. Tapos, sa pagkaroon ng re-energize, pag okay na kayo, then celebrate your win.
Celebrate your success at magbigay ng pasasalamat. I-acknowledge nyo na ang bigay na blessing sa inyo. Okay? Ipabot sa kanila. Paalam mo sa kanila na happy kayo. Ayun. Sobrang flattered nyo. Happy kayo. Ayun. Okay, let's proceed. Okay, this is power and authority. Lumabas yung ugali nyo dito, Gemini, Libra, and Aquarius. Kayo po ay malikhain. Okay? Kayo po ay malikhain, malakas ang loob, matapang, at charismatic. Kayo po ay mapagmahal at marunong sa buhay. Marami na kayo napagdaanan dito na hirap mabas po. Napagdaanan na hirap sa buhay bago naging successful. This is authority, leadership, stability, and calm. Nakikita ko rin dito yung multitasking. Kaya pala pagod kayo. Pero natapos yun nagkaroon ng positive outcome. Nakikita ko pa nga dito na kayo po ay isang leader sa isang team at may supportive ka na co-workers. Malaki ang tiwala ng mga tao sa inyo strength and skills. You're making tremendous progress in your career. Nakikita ko dito. Nag-level up ka sa inyong career, nag-level up ka sa inyong business. Wow! So, ang ganda po. This is power and authority. Okay? So, nakikita ko rin dito na some of you solo na pinapataguyod yung negosyo, yung trabaho. Kaya maraming humahanga sa inyo kasi hindi lahat kaya niyan. Okay? Kasi I believe Gemini, Libra, and Aquarius is very independent. Very powerful, very talino, very talented. Kayang-kaya niyan yung multitasking. Kaya malapit sa inyo ang success. Diba sabi ko sa inyo nung nakaraan na kayo ay maraming new ideas. Gusto nyo i-apply sa gawain nyo. Gusto nyo kasi maging perfect, malinis. So, comment down kung naka-resonate kayo. Okay? So, ayun. This is stability. Stability sa kaperahan, sa career. Lumabas yung ugali mo dito na marunong sa buhay. Kayo po ay mapagmahal. So, sa career and money, tingnan natin. Okay, may desisyon po kayo. May ginawa kayong desisyon pagpasya. Pero may nakita po ako dito. Maaring sa trabaho mo ito Maaring sa trabaho mo ito. May desisyon ka at may tutol sa inyong desisyon. So, that's very normal. Hindi naman lahat sa mga desisyon natin na lahat agree, di ba? So, may nakita ko dito na tutol sa inyong desisyon. Or, anong tawag na to? May against sa traditional, like for example, tutol sa inyong relasyon, tutol sa kasal, basta po, sa desisyon nyo, yung ginagawa nyo, may tutol po. May nakita akong tao na tutol po dito. Okay? So, wag nyong masamain yung pagtutol niya. Baka iba lang yung pagkakaintindi niya. So, dapat natin magbigay ng unawa. Tapos, it doesn't mean na sundin mo yung gusto niya. Siyempre, desisyon mo yan na kailangan niyang respetuhin. Okay. So, give respect din sa kanila kung bakit sila nag-react. Baka na-experience nila yung decision mo. So, kung may experience sila sa decision mo, take
take that experience para aware ka. Oo, baka isa yan sa consequences na pagdaanan mo. At least aware mo. Pag-isipan mo kung paano yun. Kung if ever ma-encounter mo yung naranasan nila, at least aware ka at alam mo kung paano mo bigyan ng solusyon. Yun. Tapos, wag nyo na lang i-counter, anong tawag dito? Kailangan pagalitan or pagsabihan yung tao. Baka hindi mapagsabihan. Oo, baka mag-cause ito ng away. So, it's New Year. Kailangan lang tayong umiwas. Tahimik lang po. Pero alam ko, si Gemini, Libra, and Aquarius, mataas ang pasensya niyan eh. Pero pag napuno yan, nako. Diba, iba po kayo magalit. So, comment down nyo kung naka-resonate kayo. Ayun, the advice is take it as a reminder to try have an open mind and be respectful of opposing viewpoints. So, respect nyo lang yung, anong tawag nito? Yung, kung bakit sila tutol, baka natakot sila para sa inyo na ayaw nilang maranasan yung hirap nila. So, sabihan nyo lang na, siya pag-isipan ko, so i-take ko yung experience nyo, tapos bigyan ko ng solusyon. If ever ma-encounter ko yun, i-apply ko. At least na ready ka na. Okay? Tapos, huwag kayong mag-alala. Kausapin nyo na lang mabuti. Huwag kayong mag-alala. I'll take this as a challenge sa aking part. Oo. Tapos, naintindihan ko kayo kung bakit kayo nag-react. Kasi concerned po kayo sa akin. Pero ito yung decision ko. Ganon. Para mas maunawaan din nila, okay, so hindi ko na pilitin or hindi ko na i-push na mali yung decision niya. Ganon. Okay? Okay. Yun lang po. May decision po kayo. May nagawa kayong decision regarding sa money and career niyo. Maaring boss mo ito, or kasamahan mo, or family mo, or malapit sa buhay mo. Tutol sila. Tutol siya. Okay? Okay, so the clarification. Again, don't take this as negative ha. Normal lang talaga yan sa buhay natin na magkaroon yan na hindi naman, we cannot please everybody. Okay? So, intindihin na lang natin sila. So, anong tawag dito? Try natin ng best natin na wala tayong kaaway or walang taong nagtatampo sa atin. Ganon yung tama. Try natin na hindi kayo magkasagutan. Ayun. Kasi it's New Year. We should attract positive flow of energy. Okay? So, ayan. Respect. So, bibigyan na lang tayo ng respect kahit hindi maganda yung pinagsasabi niya. Okay? So, the clarification is, okay, so, may concern dito sa isang tao na hindi nagbibigay ng time o halaga sa kanyang trabaho, sa kanyang responsibilidad. Nakikita ko rin dito na kayo po ay nagiging kuripot. Tapos may problema kayo sa isang tao na may utang sa inyo na hindi nagbayad. Or kayo po nag-save kayo kasi hindi pa enough yung pagbayad mo. Ganon. Ayun. Nag-decide po kayo na mag-save talaga. Which is very good. May concern lang kayo sa isang tao. Maring katrabaho mo to eh. Maring katrabaho mo ito. Or malapit sa inyo. So, yes, it's a concern. Pero wag niyong dibdibin masyado. Focus on yourself. Focus on your energy. Kasi, kung decision nilang maging toxic sa kanilang buhay, then sila lang yun. Huwag niyong isali yung sarili niyo sa kanila. So, protect yourself, guard yourself, okay?
This is to remind you na dapat guard yourself. Tapos, naging generous kayo dito. Nakikita ko dito na naging mapagbigay kayo sa kapwa niyo. You're sharing resources, you're sharing your blessings. Okay. Like for example, hindi lang ito pera Hindi lang ito gamit. Kundi, nagkaroon ka na kaalaman sa isang bagay, sa isang gawain. Tapos, nagkaroon ng sharing. Sinare mo yung blessings na natanggap mo. Ganun. Okay. Yun lang kung may taong hindi nakapagbayad, so continue lang natin. Wag natin bigyan ng sakit ng ulo ang ating sarili. So, control lang natin. I-remind nyo lang, naghihintay kayo. Then, that's it. Kasi kung gusto man yan magbayad, magbabayad na yan, magre-reply na yan sa inyo ng kapos ako ngayon. Ganun. So, kung ano man yung nakaugalian niyang dahilan, so better wag niyo lang pilitin. Baka kasi masaktan pa kayo lalo. Okay? So, control yourself, guard yourself. And sa love life and romance, self-love, partnership, and romance, nagkaroon ng balansa dito. Okay, sa mga single dyan, buhos ang oras nyo sa pag-aaral o trabaho. Wala na kayong time sa sarili nyo. So, ang sabi ng cards dito, na kailangan ng pagpabalanse. Oo. Ganun din sa mga may relasyon na buhos ang time nyo sa inyong mga ginagawa. So, kailangan bigyan ng oras ang ating sarili at ang ating pamilya. Okay. The clarification is, may naulit kayong problema po na nagdulot ng trauma sa inyo. So, ang sabi ng card dito na bigyan ng atensyon, hanapan ng solusyon upang sa gayoy maiwasan ito ulit. Okay? So, ayun, naulit. So, bigyan ka talaga ng atensyon. Bigyan talaga ng solusyon. Bigyan ng solusyon para hindi na po maulit. Hindi naman ito mabigat. Pero naulit lang po yung problema na nag-cause ng trauma sa inyo. Mabigat pala. Pasensya na po. Medyo mabigat talaga. Kasi may trauma Trauma is heavy. May naulit na namang problema na nagdulot ng trauma sa inyo. So, ayaw mong alamin kung bakit ito naulit. So, ang sabi ng card na kailangan bigyan ng atensyon at bigyan ng solusyon para hindi na ito maulit. Huwag niyong iwasan. Kailangan nyo nang harapin. Buong tapang. Okay? May nalaman din kayong sekreto dito Nakikita ko. Clarity. Kung sino yung taong traitor. Kasi may traitor dito, magnanakaw. Nalaman nyo na kung sino na yun. Okay? Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip ng mga Gemini, Libra, and Aquarius? Sa week na ito from January 1 to 7, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga single po. You speak to me through music. Sa mga mag-asawa, sa mga may relasyon, I feel you even though we are apart. Spirits guys, ano pang love message po for this week po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 1 to 7, 2024. Pause and rest, you deserved it. See? Kanina sabi ko sa inyo, ayaw nyo i-celebrate kasi may tagumpay, ayaw nyo i-celebrate. Kasi pagod kayo. So, kailangan ng tamang pahinga. You deserved it. Okay? So, pagbalik nyo, then celebrate nyo po.
Love message po para sa mga single, Gemini, Libra, and Aquarius for this week po, January 1 to 7, 2024. You are ready? Make your masterpiece. Yes. Because nagkaroon ng new beginning sa inyong buhay. Kaya lumabas ito. You are ready? Make your masterpiece. Love message po. Love message po para sa mag-asawa, sa mag-jowa. Ngayong week na ito from January to 7, 2024. May deception talaga. May pag-traitor. 1, 2, 3. So, malalaman nyo to kung sino yung traitor eh. Someone is wearing a mask in this relationship. Hindi lang ito sa sa lahat, kundi pwede din ito sa relationship sa family. Yan. Kung wala kayong nakita sa inyong partner, maaaring sa relationship ito sa family, sa close inyo. Love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So your relationship is divinely guided. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week from January 1 to 7, 2024. Ignite your passion for life. This is all about new ideas, yung passion nyo. Ito yung nagdala ng success sa mga nanonood dyan na Gemini, Libra, and Aquarius na nag-follow kayo sa inyong passion. Yan talaga yung dahilan na mag-grow pa kayo. Kasi nagkaroon ng growth dito eh. So, sa mga wala pang trabaho dyan, maaring yung passion nyo ang makapagbigay sa inyo ng success sa buhay. So, pag-isipan nyo po na mabuti. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius para ngayong January 1 to 7 to 2024. May ideas to eh. Birth of creation, potential growth. Growth. Kabuang advice niyo po para kay Spirits Guides, kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 1 to 7, 2024. You and your loved ones are safe. Ay, salamat po. Diba? You and your loved ones are safe. Yan ang pinaka-importante, diba? Kabuang advice niyo po, Spirits Guides para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week. Gemini, Libra, and Aquarius, January 1 to 7, 2024. And surrender to the divine. Lahat ng worries mo. Kasi nag-alala ka dito. Okay, so surrender to the divine. Spirits, Guides, Angels, Archangels, Guardian Angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 1 to 7, 2024. Message from Archangel Samael. Choose harmonious responses, act with wisdom and grace. Spirits, Guides, Angels, Archangels, Guardian Angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong
January 1 to 7, 2024. Message from Archangel Mallory. Remember who you are. Take action when you are ready. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius. Again, pasensya na po kasi may hindi maganda yung boses ko ngayon kasi may ubo ako. So, pasensya na po. Okay. So, please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.